Ang movie ay pinamagatang Tik-Tik, kung saan si Dingdong ay nasa mundo ng mga aswang tapos gusto kainin yung dingdong niya. Ngayon, ang bida nating si Dingdong ay nakasakay sa tricycle papunta sa baryo ng Pulupandan, kung saan kikitain niya yung jowa niyang si Sonia. At it turns out, magkakaroon pala sila ng anak, congratulations! Pero hindi maayos ang kanilang relasyon, tapos ayaw sa kanya ng nanay ni Sonia. Ikaw ba yung lalaking bumuntis sa anak ko? Sorry na nga eh. Haga, sorry ka lang naman. Papakasalan mo ba ang anak ko? Papakasalan? Yung kapag hindi na. Kaya ko mag-isa ang bata. Wow. Napayosi si Dingdong sa lungkot. Kinomport siya ng tropa niyang si Nestor. Natatay din pala ni Sonia at si Bart. Sana all tropa yung tatay ng jowa. Dahil birthday ni Sonia, nagbalak silang maghanda ng lechon. Kaya pumunta sila sa palengke. Biglang nilapitan si Dingdong ng bata at nagpakilala. Ako po si Abel. Taga Maynila po ba kayo? Sige na, wala na akong palimos. Agoy. Lumipat sila sa ibang lugar dahil sinabi makakakuha daw sila ng discount. Kaso yung pinuntahan nilang lugar, parang may mga sakiting nagko-quarantine. Sobrang nagmamadali si Dingdong, kaya binusinahan niya yung mga tao kaya napagtripan sila ng mga bata. Psst! Hoy! Baba! Hoy! Baba! Ang ina nito. Kaya nag-umpisa silang gumawa ng gulo. Maya-maya nilapitan sila ng mas matanda tapos sinampal yung isa sa mga bata. Pasensya na kayo ha. Dito kasi sa amin, di kami nang babastos ng bisita. Okay. Ngayon kinausap nila yung lalaking si Ringo para bumili ng baboy kaso di din sila nagkasundo sa presyo. Pero yung mga batang to, inoferan sila ng mas mura kaya uuwi silang may bit-bit na baboy. Punta muna sila sa palengke ulit para sunduin si Bart. May napapansin si Dingdong nakakaiba sa baboy. Parang sinusubukan niya i-risk si Dingdong. Maya-maya bumili din siya ng bulaklak para may maibigay siya mamaya kay Sonia. Ooh, lover boy. Pag uwi nila, kinumbinsi ni Nestor yung asawa niya na magpagabi na lang si Dingdong para makabawi naman siya sa asawa niya or sa future wife niya. Sobrang swerte ni Dingdong dahil meron siyang bestie na maaasahan tapos tatay pa mismo ng jowa niya, W father-in-law. Pinag-usapan nila yung magiging future ng bata at ng kanilang relasyon. Pero mukhang imposible na mabawi at mukhang lalaki ng walang tatay yung bata. Relate. Habang nagtatampo si Dingdong, nakita siya ng baboy. Oink oink. Mukhang ito na yung right opportunity dahil it turns out, isa palang aswang yung baboy at nag-aabang yung mga tropa niya. Biglang sinabi ni Nestor, Dingdong, may aswang. For some reason, may radar si Nestor at alam niya yung tunog ng aswang. Kaya naghanda sila sa labas, not knowing na may nagpaparkour na palang titan dun sa loob. Parang kailangan ko atatakpan to. Nasa labas na ng kwarto ang aswang. Ready na para kainin ng sanggol. Pero buti na lang nagising si Sonia. Narinig ng dalawa yung sigaw kaya agad silang umakyat sa kwarto. Inabutan ni Nestor ng extra large na tinidor si Dingdong tapos ginawang jolly spaghetti yung laman ng aswang. Ngayon namukha nila yung aswang tapos pinsan pala yun ni Bart. Kaya iniisip ni Dingdong na aswang din si Bart. Kaya simula nung malaman niya non-stop na pagtitripan si Bart. Ngayon naman anak pala ni Ringo yung pinatay nila kaya sila pinuntahan. Galit na galit yung mga aswang dahil namatay yung kapamilya nila. Kinamit naman ni Dingdong si Bart para i-hostage. Sumakay sila sa sasakyan tapos nagpahabol sa mga aswang hanggang sa makaabot sila sa kapitan ng Pulupandan. Sinumbong nila na hinahabol kami ng aswang. Pero minukbang din sila ng mga aswang. Nakahanap ng sasakyan si Dingdong tas nagpahabol na naman sila sa aswang hanggang sa makabalik sa bahay. Habang si Nestor nambabato ng molotov sa mga aswang napakaangas ni father-in-law. Ngayon meron silang objective. Kailangan nilang makasurvive hanggang umaga. Kaya naglagay sila ng mga bawang at asin sa iba't ibang parte ng bahay. Pero di pa natatapos yung galit ni Dingdong kay Bart. Kaya bigla siyang naglabas ng buy bawang tapos sinungal nga niya sa bungangan. Maya-maya may tricycle na dumating. Si Abel pati yung tatay niya. Sinabihan silang pumasok pero sa takot hindi sila makagalaw. Kaya nakain na lang yung tatay ng bata pero ligtas si Abel. Habang nasa loob lang sila ng bahay, tinatakot sila ni Ringo. Panoorin mo kung paano kumukbangin ang sanggol sa tiyan ng asawa mo. Sige na, subukan. Sa labas pinapalibutan ng mga aswang yung bahay hanggang sa makahanap yung iba ng daan papasok. Tinamaan si Sonia ng nanay niya sa kwarto tapos biglang may kumatok. Pagkabukas, yung dalawang aswang pala yun.
Sana naman nag-isip lang sila ng signal or mas maganda tinanong niya muna kung sino yung kumatok. Nilabanan nila yung aswang hanggang sa makaakyat sila Dingdong. Nung mapatay nila yung aswang, nakipagbati na yung jowa niya sa kanya. Pero yung asawa ni Nestor, pagtapos niya makipagtag of war dun sa aswang, hindi na umabot. Sa sobrang galit ni Nestor, kinaladkad niya palabas yung katawan ng aswang. Kung kanina kinaagat ni Ringo yung laman ng tao, ngayon si Nestor kinagat niya yung atay ng aswang. Sa harap ng isa pang aswang, talagang ginawa niya yun nang walang takot na mahawaan ng kung anong sakit kahit HIV takot sa kanya. Ngayon naghahanda na yung tatlo dahil may papalapit na grupo ng mga aswang. Turns out si Bart mukhang hindi natatagal kasi nakalmot na pala siya ng aswang tapos mukhang lumalala na. Si Ringo naman nagsumbong sa leader nila or sa tatay niya. Papi, patay na sila. Okay lang yan. Sabay binigyan siya ng donut sa dibdib. Sawang-sawa na kasi yung mga aswang masangkot sa mga gulo, kaya lagi silang palipat-lipat ng bayan. Kaya wala silang choice, kailangan nilang patayin yung mga naka-witness sa kanila. Ngayon may ginagawa silang kakaiba na ritual. Sa bunganga ng leader nila may lumabas na ibon. Tapos sa bunganga ng ibon may lumabas na laway na parang may dugo. Ewan ko, di ko ma-describe, basta dugyot. Kasi pinainom niya lahat yun sa mga aswang. Kaya pagtapos nila inumin yun, lahat sila parang uod na inasinan tapos naging aso sila kaya sinira nila yung mga bintana at inatake sila Dingdong. Tapos etong si Abel, inannounce pa talaga ng malakas sa mga aswang, Kuya Dingdong, yung jowa mo manganganak na. Kaya yun, na-excite lalo yung mga aswang. Sabi nung leader nila, mas masarap ang bagong silang kaysa nasa tiyan pa lang. Tama nga naman, sino nga bang kakain ng tinapay na nasa loob pa lang ng oven? Ngayon, nakahanap na si Dingdong ng daanan nila paalis. Si Bart naman nag-decide na mag-sacrifice dahil di na siya aabot. Bago sila umalis, binigyan sila ni Bart ng lips na candy. Iniwanan siya ng rifle at 4 na molotov. Isa-isa niyang pinatay yung mga pinsan niyang aswang hanggang siya naman yung gumawa ng ultimate sacrifice. Ngayon pumunta sila sa bahay ni Aling Pasing dahil manganganak na si Sonia. Pinakita ni Aling Pasing yung mga panlaban niya sa aswang. Mga bawang at asin, tapos nilagay ni Nestor sa isang container yung mga katas. Finally, nanganak na din si Sonia, kaya binigyan na si Makoy ng buntot ng pagi, isa sa mga kilalang pangontra sa aswang. Ngayon lumabas na sila at naghanda para makipaglaban. Sabay nilang kinain yung lips na candy na binigay ni Bart. Tapos biglang sumama si Abel na may nakapulupot na boy bawang na kinuha niya sa tindahan. Nagiwalay sila para hatiin yung grupo ng mga aswang. Pinaghampas ni Dingdong ng buntot yung mga aswang. Nang i-spray lang si Nestor ng mga bawang at asin. Tapos kay Abel, pinuno niya yung bibig niya ng boy bawang tapos pinagsusumpit yung mga aswang na nasa paligid niya. Gumawa pa siya ng jump shot na parang sinaniban siya ni Kobe like bakit niyo inayaan magluto yung bata? Finally, naubos na nila yung mga aso at natitira na lang yung leader nila. Pero di nila alam meron pa pala siyang final form. Nagbago yung balat niya tapos nagkaroon siya ng pakpak. Hindi natin alam, ang final boss pala ay si Ryuk na galing sa Death Note. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Nahirapan silang kalabanin kasi lumilipad. Yung goal lang naman niya is makuha yung bata kaya tinago nila yung sanggol. Gumawa sila ng mga peke para malito. Pero di rin naman gumana kasi umiyak din yung bata. Pinagpasapasahan nila yung bata na parang football pero maya-maya nakuha din. Nakaramdam na sila ng pagkatalo pero si Sonia kumuha ng asin at binato sa taas at umabot sa aswang kaya nahulog yung bata na parang mangga kaya sinalo ni Sonia. Tapos habang nahuhulog yung aswang, ginamit ni Dingdong yung opportunity para i-deliver yung final blow. Hapush! Hinati niya sa gitna yung karakter na galing sa Death Note. Finally, naligtas na ang bata. Pati ang relationship ni Dingdong pati ni Sonia. Sa wakas, lahat sila makakapagpahinga. Sa ngayon. Kasi may part 2 pa eh. The end.